alis ka. Yung one day na leave, napakahirap magpaalam. Sabi ko, Lord, hindi pwede to. Pag binuksan mo na yung mga pinto, sunod-sunod na yon. Kaya kailangan kong iwanan to para sa fulfillment ng vision. So, nasa youth pa ako noon. Pero hanggang ngayon, pinangahawakan ko yun. Yun yung gabay ko hanggang ngayon. Kaya hindi ako nawawala sa church. Nanghihina tayo, oo. Pero pag may vision ka, may gabay ka, may lalakaran ka. Amen? So kung wala pa kayong vision, mamaya topic nyo Holy Spirit, huwag kayong papayag na hindi nyo marireceive yung life's vision nyo. Okay. So, the vision we receive will guide you. Slide 3 po, please. Yan. Again, nasa na po yung ating slide 3. Pasuyo po. Hello, guys. Nakatulog yata sila. Ayan, no. Sabi dito, 1 Corinthians 12 and 27, just as a body, though one has many parts, but all of its many parts form one body, so it is with Christ. Now you are one body of Christ, and each of you is a part of it. So part ka na ngayon ng body of Christ. Ang tanong, alam mo ba kung saan bahagi ka? Hindi pa. Diba? So kailangan alam mo yan. Hindi mo pwedeng gampanan ng role ni paa kung tinatawag ka sa kamay. Diba? Sa kamay, sigurado generous yan. Pag sa paa, sigurado mission yan lagi. Lakwatsa. Lakwatsa. Ayan. No? So dapat alam mo ano yung bahagi mo sa katawan ni Kristo. At kung hindi mo pa ginagawa yung part mo dahil hindi mo pa alam yung part mo, pwede nga mangyari, ikaw yung nagpa-paralyze sa body of Christ. Gusto mo ba yun na hindi makausad ang kingdom of God? Hindi lumaki-laki yung church. Ngayon, kung a-attend kayo ng second service, iilan lang yung tao kasi alam nyo naman may nangyaring pag sabihin na natin lumaki yung kingdom ng Lord, may na pinanganak na isa pang church. Kaya ngayon, binibigyan tayo ulit ng mission ng Lord para magdala ng marami pang kaluluwa. Ang laki ng church natin. Di pa nga tapos yung kalahati. No? Kaya may mission tayo sa body of Christ. And hindi pwedeng, tandaan nyo, pag binigyan kayo ng vision ng Lord, it always has something to do with the vision of Jesus. Hindi pwedeng yung vision ni Sister Heidi, gusto niyang pumunta sa kanan at si Sister Casey gusto niyang pumunta sa kaliwa. Paano kaya ang lakad ng body of Christ? Diba? Isipin niyo yun. Hindi pwedeng ganon. Kaya pag binigyan kayo ng vision ng Lord, siguradong magkakalink yun. No? Yung vision na binigay niya sa akin, yung vision na ibibigay niya sa inyo, siguradong may link yung mga vision na yon. Kasi isa tayo sa katawan ni Kristo. Yan. May isang encounter na biro ko nga siya kasi isa siya sa kumakanta sa church. So nakita niya sarili niya kumakanta sa harapan ng maraming tao, iba-ibang races. Kaya biniro ko siya, sabi ko, siguro ikaw yung kasama ko at ikaw yung nagpapakanta habang ako naman yung magsasalita. Diba? Ang laki ng age gap namin, siguro mga 20, 30 years, pero yung vision na binigay sa kanya may connect dun sa vision ko. Kaya pag binigyan kayo ng Lord ng life's vision, siguradong konektado tayo. Because we are one in the body of Christ. Ang importante, gawin mo yung part mo or else mapaparalyze yung body of Christ. Amen? So, next. Sabi dito, to do God's vision, ito tayo. Jesus calls us to be His witnesses. So, ang isang witness daw po is a person who speaks or testifies about something that they have seen or heard. Paano yan? Hindi natin nakasabayan si Jesus. Hindi natin nakita yung pagkamatay niya sa cross. So, ano yung pwede nating testify? Yung mga, ayan, kanina nagsalita si Sister Heidi. Alam ko, nahihiya lang, tatatlo na lang kayo, nahihiya pa ba kayo? I'm sure, yung marami din kayong testimony, mula kahapon lang yun ha, huwag na natin pag-usapan yung mga dati pa. Mula kahapon, kung tatanungin ko kayo, baka maubos ang oras ko pag binigay ko sa inyo yung mic, di ba? Kasi I'm sure, dami ng, si Ate Grace nga, namamagana yung mata.
Diba? Ang dami ng ginawa ng Lord. So hindi man natin nakita yung mismong death ni Jesus, alam natin, dami nating pwedeng testify sa kabutihan ng Lord. Ako nga pag naiisip ko yun, sabi ko, Lord, buti na lang hindi ako nabuhay nung time mo. Kasi baka isa ako dun sa sumisigaw na crucify Him. Nako Lord, buti na lang. Kasi we are now living by the grace of God. Nagkasala ka, humingi ka ng tawad, patatawarin ka kahit ilang beses. Because of His grace. Nung araw, kailangan mo pang pumatay ng hayop, mag-alay ng hayop para isasalin mo dun yung kasalanan mo, i-offer mo sa Lord. Ngayon, hindi. Just simply by calling the name of Jesus. Kasi siya na yung ultimate sacrifice for our sins. Kaya napakapalad natin. O kung hindi man ako yung isa sa sumigaw ng crucify Him, baka isa ako sa less fortunate na nakikilala ang Lord. Kasi di naman tayo part sa Israelites, di ba? Mga Gentiles tayo. And yung salvation noon doesn't belong to the Gentiles. Sa mga people of God lang. Kaya mapalad tayo ngayon dahil after nung death ni Jesus, si Pablo at si Pedro, yan ang mga naging mission nila. Ihatid yung mabuting balita sa mga hentil. Kasama tayo doon. Amen? Kaya tayo pinagpala ng Diyos. And yung witness daw po, who hides is not fulfilling their responsibility. Lahat ba sa trabaho nyo, sa school, alam ba na kayo born again? Yes, thank you Lord. Alam ba sa community nyo na kayo ay born again? Sa amin po, dalawa yung namatay, si tatay ko, si nanay. May pumupunta, gustong magmisa. Hindi po, meron pong magagawain. Hindi talaga, hindi na. Natutuwa ako kasi yung panganay kong kapatid, yung kasama ko sa bahay, pero nirespeto niya ako. Ako yung nagdesisyon, no? Pero kahit nandyan siya, na hindi ko siya nakakasama pa sa church, pero nirespect niya yung faith na meron ako sa Lord. No? Kaya salamat sa Panginoon. Ako nasunod. Wala nakapagmisa. And sabi nga dyan, sa Matthew 5:13-14, you are the salt of the earth, di ba? Tayo yung asin ng sanlibutan. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are also the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. So pag-usapan muna natin yung salt. As a salt, binisita ko next slide please. As a salt, ito daw yung kayang gawin ng salt. Nagbibigay siya ng flavor, di ba? Kung kayo po ay masakit at matanda na, tanungin niyo po yung matatanda ngayon, hindi na pwedeng kumain ng maalat. Talagang hindi niyo po makakain. Kasi dalawang matanda po yung inalagaan namin. Hindi niyo makakain yung pagkain nila. As in, very blunt, di ba? So, yun yung nagagawa ng salt. Kung wala yung salt, kung ikukumpara natin to sa buhay ng tao, yung taong nadidepress, pwedeng mawala yung depression. Yung taong nalulungkot, pwedeng maging masaya dahil nagkakaroon ng salt. At ikaw yun, kapatid, ikaw yung salt ng sanlibutan. Kung may tao bang magpapakamatay, makakasalubong ka. Hindi na ba niya itutuloy yung kanyang gagawin? Hindi lahat po na nakangiti, walang problema. Minsan yan pa yung matindi yung pinagdadaanan. Kung ikaw ba yung makakausap niya, o ikaw ba yung tao na hinahanap ng iba para makausap, humihingi ng payo? Diba? Kasi nakikita sa yung kapayapaang nagmumula kay Kristo. No? Kaysa yung ikaw yung iniiwasan. Ichismis ka lang yan, marites yan eh. No? May marites ba dito? Ayan. No? And pangalawa, pinapreserve nito. Ibig sabihin, ayaw ng Lord na mapunta tayo sa hell. So yun yung preservation na pwede mong gawin whenever you share Jesus. Kinukuha mo siya dun sa tiyak na kamatayan. Yun ang kaya mong gawin bilang salt ng sanlibutan, ng earth. And paano kung nawala na yung alat mo? Yan. Binisita ko si Maring Google. At sumagot naman na kay Marites si Maring Google. Ang tanong ko sa kanya, when does the salt loses its saltiness? At sumagot si Maring Google. Yan. Sabi niya,
when the salt becomes impure. No? Kapag ka hindi ka na pure. Okay? So sa buhay natin bilang Kristiyano, kapag ka ikaw ay nagkaroon ng kasalanan at pinalala mo yan, hindi ka pa lumapit sa Panginoon, hindi ka nagpalinis, hindi ka humingi ng tawad. Yung isang kasalanan pero pwedeng lumaki. So nagkakaroon ka ng impurity. May karapatan ka pa bang mag-share kay Jesus kung alam mong may impurity ka? Pero hindi ko naging impure ka, mananatili ka doon. Yung mga nagbabalik loob sa Panginoon, mas matindi yung lasa nila kapag sila yung nag-share kay Jesus. Kasi nalagpasan nila yung point ng life nila na naging impure sila. So kailangan lang, balik tayo Holy Spirit. Balik tayo sa Panginoon. And, sabi din ni Google, maring Google, marites talaga siya, no? Sabi niya, kahit walang ginagawa yung salt, nandyan lang yan. Wala siyang ginagawa. Kaya huwag man sabihin na, di naman ako gumagawa ng kasalanan, lagi nga lang ako sa bahay. Hindi ibig sabihin, hindi ka na magiging impure. Sabi ni Google, si salt, pwede siyang through hydration, pwede siyang sumagap ng moisture sa paligid niya na nagiging liquid, kaya nawawala yung lasa niya. Okay? Tumatabang siya. Lumalaki yung butil niya, pero tumatabang siya. Kaya hindi pwedeng mabuhay ka ng Kristiyano na nag-iisa. Kailangan you join the group. You always join the group. Huwag kayong maging kontento na Sunday attender lang kayo. Hindi siya sapat. When Sunday, oo, kailangan natin yun, yung congregational worship. Lalo na kapag ka medyo bagsak ka, hindi mo magawang magpuri kasi sobrang lungkot mo, sobrang naiinis ka. When you go to church and worship with other Christians, nagbibigay sa atin ng kalakasan, di ba? Pero, higit na magbibigay sa inyo yung kalakasan, yung small group. Pag umaten kayong cell group, may cell leader kayo, meron kayong discipler, mas maganda yon katulad nitong live class, di ba? Mas natututukan yung need mo spiritually. Kaya kailangan, every time na may challenge, may revival night, attend tayo. Kasi doon yung small group, mas mafulfill yung spiritual hunger mo than the church. Sa church, pwede ba dito yung klase ng ginagawa sa revival night na talaga nagwawala dyan? Kasi nga, you have all the time to do it. Sa church, limited ang oras. Lumagpas nga lang ng konti, nagre-reklamo na yung iba, di ba? Or pag nagutuman ng konti, nagre-reklamo na. Pero kung umaten kayo ng revival night na talagang pagabihan, walang limit sa oras, si Holy Spirit hindi siya nade-deprive. Lahat ng gusto mong makuha kay Holy Spirit, nakukuha mo. Kaya nga mamaya, last lesson yun na, Holy Spirit. Huwag kayong maging matipid. Talagang hingin nyo lahat. Hindi importante kung dapat lang kayo dito hanggang 4:30 yata eh. Pero kung abutin man kayo ng 5, 6, okay lang, basta makuha nyo lahat sa Holy Spirit. Huwag kayong maging matipid sa paghingi sa Holy Spirit. So, kailangan ganon para mapanatili mo yung alat mo. You have to be with others na maalat din, no? Na may flavor din at kayang mag-preserve. Amen. Sabi din ng sunod na, sabi dito, you are the light of the world. Diba? We are the light of the world. Cannot be hidden, sabi dun sa verse. Yung light, kahit gaano kaliit na ilaw, no? Kaya niyang i-defeat ang tawag doon, yung dilim. No? Kaya huwag man sabihin na, Lord, ganito lang naman ako sa church paano ako magliliwanag? No! Kahit ganyan ka lang, lahat ng nagliliwanag, kayang i-defeat yung apoy. At kung sinasabi mong ganyan ka lang, the more that you should desire more of the Holy Spirit para mag-apoy ka pa. Kung ang isang kahoy na nag-aapoy, hindi niya kayang panatilin na magtagal yung apoy niya, kailangan mas sumama sa grupo ng mga nag-aapoy para higit ka pang mag-apoy. And dun sa example kasi na pinakita sa Bible, hidden lang siya beneath the table. Diba? Kapag ka ganon, lalo na yung kortina manipis, nakikita pa rin yung liwanag, diba? So, kailan namamatay yung apoy natin? Kapag ikaw ay na-confine sa isang closed place na wala ng hangin.
mamamatay na yung apoy dahil wala ng oxygen. Okay? So we need the Holy Spirit as our oxygen. Kung gusto mong patuloy ka magliwanag, ilabas mo yung liwanag mo. Kailangan nandun ka sa lugar na mahangin. No? Kaya kahit batuhin ka ng problema dyan, kasama mo ang Holy Spirit, pag-aapuyin ka niya. Minsan nakakatulong yung problema eh. Bakit? Yung taong malayo na sa Lord pag nagka-problema, nagkakasakit, ano nangyayari? Di ba lumalapit sa Lord? So kung minsan ginagamit, inaalaw ng Lord magka-problema ka, pero again, hindi yung galing sa Lord, okay? Pagsubok yun, para lalo kang pag-initin ng Panginoon. Kaya walang dahilan para sumuko tayo. Lahat ng paraan, ginagawa ng Lord para abutin ang bawat isa sa atin. Katulad ninyo, tagal na ng live class. Ngayon lang kayo nag-live class kasi hindi tumitigil ang church na umabot kahit 2, 3 nga lang kayo dun sa live class. Pero ang Panginoon hindi tumitigil. Gahan mahal na mahal niya ang bawat isa sa atin. No? Maaring ito yung panahon nyo at hindi noon. Hindi ready lang ng Lord yung heart ninyo para ma-receive ninyo lahat. Okay? So kung gusto ninyo na wag mamatay ang apoy ninyo, una, makasama kayo dun sa may apoy, no? Para mas lumakas yung apoy nyo. Hindi ko mo ganito lang yung apoy mo ngayon, mananatiling ganyan yan kung exposed ka sa mga maapoy. Okay? And at the same time, wag mong hayaan mawalan ka ng hangin. Ang Holy Spirit, nararamdaman natin siya sa hangin, di ba? Yung oxygen, siya yung nagpapanatili ng ating alab, no? Bilang lingkod ng Diyos. Okay? So, yan. Last natin na, na slides. Okay, yan. Napabilis po ba ako? Sakto lang, yan. Kasi gusto ko mahaba yung time niyo mamaya sa Holy Spirit. Kasi yun yung talagang last na yun. Huwag kayong papayag. Patindihan na ng hingi yun sa Panginoon. And lastly, natatakot ba kayong mag-share? Natatakot ba kayong mapahiya? Kasi naranasan namin yung Vision 2020, may magsasara sa'yo ng pinto. Tapos Iglesia ng Cristo, maya-maya, sila na yung nagsishare sa'yo. Minsan, ang takot, nakakatulong yan para lalo kang manghawakan sa Panginoon. Pero hindi mo dapat hayaan na lamunin ka nung takot. Okay? Sabi ng Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Kaya ng Lord gawin lahat sa iyo kung willing ka. Okay? Walang pilitan to. Ang Lord, yun ang maganda sa Kanya. Kakaiba siya eh. Siya lumikha sa iyo, kaya niyang gawin lahat ng inais niya sa iyo. Pero dahil nilikha ka niya bilang kawangis niya, binigyan niya tayo ng karapatang magdesisyon. Hindi ka niya pinipilit, pero pag nagawa mo, ikaw pa rin ang bibless niya. Napakasarap sa pakiramdam kapag nakakapag-share ng gospel. And again, if you need the power, you need the Holy Spirit, all you have to do is to ask God for the power to fulfill yung vision ng Lord. So again, ang vision ng Lord ngayon ay kaluluwa pa rin. Nauna lang tayo dahil hindi sumuko yung mga taong nag-share sa atin. Kung lumaki man kayo sa family na born again na sila, hindi lahat ng mga anak na lumaki sa born again family ay nagiging born again din. Marami ang lumalayo. Kaya mapalad kayo, hindi kayo sinukuan ng magulang nyo. Mapalad tayo, hindi tayo sinukuan ng Lord. Ako, yung mga unang nag-share sa akin noon, uso pa kasi noon yung tracts. Naranasan nyo yun, yung may inaabot na maliit na pulyeto, tapos may kwento, may mga drawing. Sa harapan ko mismo, inihahagis ko sa kanila yung inaabot sa akin. Ganun ako kasalbahe doon sa mga nag-share sa akin before. But when the Lord caught me, eto ako ngayon sa harapan ninyo. No? Kaya, huwag kayong mapapagod, huwag kayong magsasawa, huwag tayong mapapagod. No? At marami pa. Lahat ba ng kamag-anak nyo, born again na? Di pa, di ba? Marami pa, meron pa tayong misyon. Kaya dapat makuha ninyo, talagang i-embrace ninyo yung vision na binababa ng Lord
para sa bawat isa sa atin. So, mag-pray tayo. Gusto ko maging handa kayo para sa susunod na topic. Ask ninyo sa Lord na i-open talaga yung heart ninyo and yung mind ninyo for the vision. May kanya-kanya tayong calling on Lord, no? Hindi lahat pastor, hindi lahat magtuturo, hindi lahat, pero lahat tayo bahagi ng katawan ni Kristo. May vision ng Lord, hayaan nyo ibabasa inyo at i-fulfill ninyo yung mission na ibinigay sa inyo ng Lord. So let's pray. Lord, napaka-special ng mga taong ito na nasa harapan ko ngayon. Salamat sa kanila, Lord God, kay Cassie, kay Grace, and kay Heidi, Lord God. I know and I believe, Lord, na may malaki kang plano para sa bawat isa sa kanila. Kaya wag po nilang ma-miss yung plano mo na yun, Lord God. Right now, Lord God, ay i-open mo yung kanilang heart, yung kanilang spiritual eye and ears, Lord God, para sa iyong kalooban, para sa kanilang buhay. Wag silang aalis sa lugaring ito na wala silang vision from you, because this will guide them, Lord, sa kanilang buhay sa labas ng church na to, Lord God. And may they will be able to fulfill, Lord. Ikaw pa rin ang mag-guide sa kanila. I-guide mo yung bawat steps nila to be able to fulfill that mission that you are going to give them, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. And praise God. So, konting break and then next na po yung last topic ninyo. Congratulations na po sa bawat isa. Isang lesson na lang kayo gagraduate na.